Alam mo ba kung bakit magkakaiba ang Biblia? Ang mga salin sa mga version at ang ilan sa mga aklat iba-iba rin. Tara, pag-usapan natin yan. Sa mga salin upang mas maipahayag at mas mapalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Depende kung saang bansa ka o wika na mas madali mo itong maunawaan. Ganun din naman sa mga version upang mas madali mo rin itong maunawaan. May mga Biblia kasi na version na mas pinadali, mas pinababaw ang mga salin at pinasimple upang mas madali mo itong maunawaan kapag binabasa mo ito. Bakit meron namang iba't ibang mga bilang ang mga aklat ng Biblia? Kagaya ng mga Roman Catholic, mga Orthodox at mga Protestant. Bakit iba't iba ang bilang ng kanilang mga aklat? Ito ay dahil sa pagsalin ng mga unang aklat at tinatanggap nilang salita ng Diyos o canon. Ang Biblia kasi merong luma at bagong tipan. Kung mapapansin mo, pareho nila tinatanggap ang 27 na aklat ng bagong tipan bilang canon o mga salita ng Diyos. Ngunit pagdating sa lumang tipan, magkakaiba na ito ng mga bilang ng mga aklat. Ganito kasi yan. Ang original na wika ng Biblia ay nakasulat sa Hebrew, ang ilan ay sa Aramaic, at ang bagong tipan ay sa Griego. Ito ay galing sa wikang Hebrew. Ang Torah, Nevi'im, Ketubim, at kalaunan tinawag itong Tanakh. At ito ang mga kasulatan na iningatan ng mga Hudyo noon. At ang Tanakh ay mayroong 24 na aklat. Pero sa ating mga Kristiyano, nagitong 39. Pareho lang ito ng nilalaman, ngunit iniba lang ang pagkakasalansan. At yan ang pinagbasihan ng mga Protestante ng lumang tipan. Dahil ito rin ang Hebrew canon. Bakit naman pagdating sa Roman Catholic at mga Orthodox ay mas marami ito? Ang dahilan ay sa pagsalin pa rin sa kasaysayan ng pagsalin. Ang kwento kasi niyan, nagkawatak-watak ang mga Hudyo dahil sa mga digmaan at sa pagkabihag. At duman ang maraming panahon, may mga Hudyo na hindi nakakaunawa ng wikang Hebrew. At ang naging popular na wika o pambansang wika noon ay ang wikang Griego. Kaya isinalin ng mga Hudyo ito sa wikang Griego. At ito na nga yung tinatawag na Septuagint. Ngunit ang Septuagint, meron ng mga dagdag na mga aklat na dagdagan ito at mga nakasulat sa wikang Griego. At ayun na nga, yung 24 o 39 na mga aklat ng mga Hebrew, Tanakh ay ginamit rin naman ng mga Roman Catholic at ng mga Orthodox. Nagkaiba-iba lang sila dahil sa pagdating ng Septuagint. At ayun, ang mga Protestant, Hebrew canon ang pinagbasihan nila. At ang mga Roman Catholic at Orthodox, Septuagint naman ang pinagbasihan nila. At ayun na nga, sa Septuagint galing ang mga dagdag na aklat ng mga Roman Catholic at mga Orthodox. Ang Roman Catholic, idinagdag nila ang itong aklat galing Septuagint. Ganun din naman ang mga Orthodox, mga 10 to 12 na aklat sa Septuagint. Ito ay dahil ang Septuagint ang unang ginagamit nila noon dahil ito ay nakasalin sa wikang Griego na pambansang wika noon. At ito rin ang naunang canon o naging libro noon. At ayun, mahabang usapin talaga ito ang kasaysayan ng Biblia kung paano ito nabuo at kung bakit nagka-iba-iba na ito ngayon. Kaya mas maganda pag-aralan nyo rin ang mga ito. At kung meron naman mga kulang, ay dagdagan nyo na lang. At kung may mga mali akong nasabi, pakitama naman ako sa comment section. Okay, hanggang dito lang tayo. Pinilit ko talagang paikliin pero umahaba. Sige, share lang ulit tayo ng mga ideya.